ang ABS-CBN News and Current Affairs. Panis sa pagpapatrol ngayong halalan. Dalawang araw na lamang po at halala na naman. Alam niyo na ba kung sino ang inyong iboboto? Kasama niyo po kami ang buong pwersa ng ABS-CBN News and Current Affairs sa daan tungo sa malinis at mapayapang halalan at sa pagpili po ng mga dapat na ihalal. Sino ba ang dapat pumasok sa Magic 12 ng Senado? Magandang gabi po, mga kapamilya. Ako po si Ted Pailon at live po tayo ngayon mula sa La Consolacion College sa lungsod ng Maynila. Tayo na, mga kapamilya, sa harapan 2013 The Senatorial Debate. Ang harapan 2013 ay sabayang pong napapanood ngayon sa ABS-CBN Channel 2, Studio 23 at sa ANC. At pwede rin mapanood sa internet live sa live streaming po ng abs-cbnnews.com. At siyempre, hindi po kompleto ang ating harapan 2013 kung wala po ang tulong ng, palakpakan po natin, La Consolacion College, Manila. Maraming salamat po sa inyong muli pong pagtanggap sa amin. Salamat din po sa ating deaf interpreters mula po naman sa De La Salle College of St. Benilde, School of Deaf Education and Applied Studies. Sila po yung ating mga kasama sa kabuuan po ng ating programa ngayong gabi. O paano? Ito po, simulan na po natin. 33 po ang mga kandidatong tumatakbo ngayon sa pagkasenador. At para mabigyan po ang bawat isa ng sapat na panahon na sagutin at may paliwanag po ang mga isyu ng bayan, hinati po natin sila sa dalawang grupo. At ngayon pong gabi ating kasama ang unang batch. Hahayaan ko pong sila mismo ang magpakilala sa kanilang mga sarili in alphabetical order in 15 seconds. Mga kapamilya, ang 12 kandidato sa pagkasenador na haharap sa inyo ngayong gabi. Simulan na po natin. Bam Aquino. Magandang gabi po. Ako po si Benigno Bam Aquino, ang pinakabatang kandidato sa Team Pinoy. Ang plataforma po natin, trabaho, negosyo, edukasyon, mga bagay-bagay na lalaban sa kahirapan dahil para po sa akin, bida ang mamamayan. Maraming salamat po. Thank you very much. Teddy Casino. Kailangan po ng pagbabago sa Senado. Hindi pwedeng sila-sila pa rin. Dapat ay boses ang karaniwang tao. Yan po ang tungkuling ginampanan ko ng 9 na taon sa Kongreso, tungkuling gagampanan ko kung inyo po ay iboboto sa Senado. Teddy Casino po, kapanalo ang karaniwang tao. Rizalito David. Magandang gabi po. Ako po si Lito David, isang Katolikong Kristiyano na nagnanais na ibalik ang pananampalataya sa ating Panginoon sa sentro ng pamumuno sa ating gobyerno. Dahil yan lamang po ang tanging kasagutan upang magkaroon ng tunay na pagbabago sa ating lipunan. Salamat po. JC De Los Reyes. Ako po si JC De Los Reyes, presidente po ng Kapatiran Party.
isang pambansang partido politikal na nagsusulong ng responsable at may pananagutang politika, kalaban ng mga trapo. Sa tulong nyo, may pagbabago po sa Senado. Salamat po. Edward Hagedorn. Isang makakaligasang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Edward Hagedorn, future ex-mayor ng Puerto Princesa. Tapos na po ang aking termino bilang punong lungsod at ngayon po ay minarapat ko ipagpatuloy ang aking laban sa pangalaga ng kalikasan at good governance sa Senado. Maraming salamat po. Risa Hontiveros. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Risa Hontiveros. Bago man ang pangalan, matagal na pong lumalaban. Lumalaban kontra katiwalian, lumalaban para sa kababaihan, lumalaban para sa ordinaryong mamamayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Marwil Liasos. Magandang gabi mga kapamilya, Attorney Marwil Yasos ng Kapatiran Party, Urago na Bicolano. Hindi 1,000, hindi 500, hindi 100, hindi 50, 20 lang ho. 20, 20, 20 sa balota. Basal Yasos, ayos! Ernesto Maceda. Dating Senate President po, ako po ay naghahandog ng 54 years of public service in 43 different positions. Aking pong principal na plataforma, ipagpatuloy ang aking papel bilang Mr. Expose, labanan ng korupsyon, gumawa ng 3 milyong trabaho at tulungan ng mga senior citizen. June Magsaysay. Ako po ay si Ramon Magsaysay Jr. Ang sabi na aking ama, those who have less in life should have more in law. Yan ang paniwala ko. Thank you. Ramon Montaño. I am former Constabulary Chief and Director General of the Integrated National Police. I am a soldier who will never stop fighting for the rights and welfare of the Filipino people. Thank you. Mitos Magsaysay. Magandang gabi po, maayong gabi sa kaninyo tanan. Ako po si Mitos Magsaysay alias Congresswoman Libre ng Zambales. Libreng pagamutan para healthy kayong lahat. Scholarship sa Colette Skills Training para magkatrabaho kayong lahat. Number 23 sa balota, hayahayang buhay kay Mitos Magsaysay. At Coco Pimentel. Mayong gabi kaninyong tanan. Nanalo, dinaya, lumaban at nagtagumpay. Yan po ang kwento ng tagumpay ni Senador Coco Pimentel na iniaalay ko sa bawat Pilipino, lalo na sa mga naging biktima ng pandaraya. Lalo pa po natin makikilala ang mga kandidato sa pagkasenador sa kanila pong pagsagot sa mga maiinit na issue ng bayan. Yan po ang susunod sa pagbabalik ng Harapan 2013 The Senatorial Debate.
Balik po tayo sa Harapan 2013, the senatorial debate. Live po mula sa La Consolacion College sa Mendiola, Maynila at napapanood rin sa Channel 2, Studio 23 at sa ANC at naka-live stream sa abs-cbnnews.com. Ito po ang Harapan. May ilang tanong po tayong ipapasagot sa lahat po ng ating kandidatong kapiling ngayong gabi. Ang ibang tanong po naman ay manggagaling po sa ating mga panelist, mga estudyante at mga panauhing kasama ngayon sa La Consolacion. At sa pag-arangkada po ng ating harapan, ang tawag po dito ay paspasan round. 15 seconds po para sagutin ang tanong ng bayan. Ang tanong: pabor ka bang maisabatas ang diborsyo o divorce sa Pilipinas? 15 seconds po lamang. Paspasang round po ito. Atin po simulan ang katugunan. Sagot mula kay Bam Aquino. Bam. Hindi po ako pabor sa divorce law. Meron na pong mga legal remedies sa ating batas at siguro po kailangan lang gawing mas abot kaya ang current legal remedies po natin. Pero pagdating po sa divorce, hindi po tayo sumasang-ayon. Teddy Casino. Sa ngayon po, ako hindi sumasang-ayon na isabatas ang divorce. Para ho sa akin at ako po ay nag-akda sa Kongreso ng batas para ang annulment ay mas ibuka pa at isama as basis for annulment yung pagbubugbog ng asawa at yung pangangaliwa. Rizalito David. Ang pamilya po ang sandigan ng lipunan at yan ay umiinog sa pamilya. Kaya kailangang hindi magkaroon ng batas upang paghiwalihin ang mga miyembro ng pamilya. JC De Los Reyes. Hindi po tayo papayag sa divorce. Kahit na po buong mundo, pinasanayan, ang Pilipinas po hindi papayag dahil gusto natin protektahan ng pamilya, protektahan ng kasal, at ayun ang magproprotekta sa lipunan. Edward Hagedorn. Kung wala po yung batas ng annulment, hindi rin ako papayag sa divorce. Paghiwalayin yung pinagsama ng Panginoon. Pero dahil nandyan yung annulment, mas gusto ko na yung mas madali ang divorce. It's not a happy solution, but it's better than prolonging the miserable union. Risa Hontiveros. Pabor po ako sa diborsyo, lalo na sa mga sitwasyon ng wife battering, marital rape o child abuse. Sa ganyang mga konteksto, kailangan protektahan ang mga kababaihan at yung mga bata. Marwil Yasos. Si Attorney Marwil Yasos, 10 ng Kapatiran Party ay naninindigan para sa pagkabuo ng pamilya, hindi sa pagbuwag nito. Hindi po ako sang-ayon sa diborsyo. Ako po ay para sa pagpapalakas ng pamilya sapagkat itong batayan ng mamamayang malaya. Ernesto Maceda. Hindi po ako pabor sa diborsyo sapagkat magre-resulta yan sa pagkawasak ng maraming pamilya at ang kawawa ay yung mga bata at mga anak. Kaya pangalagaan natin ang mga bata, mga anak, huwag tayong pumayag sa diborsyo. June Magsaysay. No to divorce. Improve the family code to protect the women and children. Mitos Magsaysay. Hindi po, strengthen na lang po natin ang criteria sa pagkuha ng marriage license. Meron na tayong existing laws na tackle spousal abuse at dapat siguro gawin natin mas affordable po ang annulment para sa lahat. I am against divorce. Ramon Montaño. I am against divorce because of my strong Catholic faith and because I believe in the sanctity of marriage. That's all. Coco Pimentel. Hindi po ako sang-ayon sa divorce law kasi po as a practicing lawyer, alam ko may remedies na under existing laws. Andiyan po legal separation, andiyan ang annulment, andiyan ang declaration of nullity. So ang mas maganda, palakasin po natin, tulungan natin yung troubled marriages. Maraming salamat po sa inyong lahat, mga Ginoo at Binibini. At sa puntong ito, ating pong alamin naman kung sino ho ang ating katuwang, para ho sa mga pagtatanong ng ating mga panauhin sa mismong compound po ng La Consolacion College
sa Maynila. Nagbabalik po ang nag-iisang mutya ng masa, Doris Bigornia. Para po sa mga tanong mula sa ating live audience, Doris. Ako, Ted, walang panama, walang sinabi ang heat stroke na yan. Sa init ng mga kasama ko ngayon dito sa La Consolacion College. Kanina kasi, Ted, ay sumimple ako at nakichika ako sa ilan at sobrang tindi ng kanilang mga katanungan. Kaya kayo mga naandyan ngayon sa entablado, alam namin na kayo ay naghanda ngayong gabing ito. Pero ang hindi nyo alam, mas naghanda kami para sa inyo. Tama ba ako dyan, guys? Okay. Teka, mahina. Tama ba ako? Handa na ba tayo magtanong? Ayun. Kaya, back to you, Ted. Mukhang hindi rin naganda si Doris, ha? Sa mga burloloy na naman. Samantala po, may mga tanong ang ating pong mga kasama ho ngayon sa La Consolacion College sa Maynila na manggagaling po sa ating mga inimbitahang mga panelists. Kabilang po dyan ang ABS-CBN Senior Political Correspondent, si Binibining Linda Humilla. At ang veteranong journalist at anchor po ng ANC, walang iba kundi si Ginoong Tony Velasquez. At mula po sa University of the Philippines, political analyst, Professor Prospero De Vera. Magandang gabi po sa inyong lahat. Okay, harapan na. In alphabetical order, may 1 minuto para ho sumagot ang kandidato. Kay Bam Aquino, ang magtatanong ay si Binibining Linda Humilla. Pam, good evening. Good evening. Magandang gabi. Sa mga political ad mo, malinaw na ginagamit mo ang pangalan ng ang magandang pangalan sa politika ng iyong mga kamag-anak na sina Senador Ninoy, si President Cory, even si Pangulong Aquino. Pero, kung hindi ka naging Aquino, ano ang K mo? Sabihin na natin katangian o karapatan mo para maging senador. Maraming salamat, Linda. Alam niyo po, ang Tito Ninoy, Tita Cory at kahit po si Pinoy, hindi po sila ang karapatan ko para maging senador. Sila po yung inspirasyon ko. Totoo naman po na batang-bata po ako nung namatay po si Tito Ninoy. Yan po yung naging kamulatan natin pagdating sa pagtulong sa taong bayan. Pero ngayon po, ang tanong, ano ba yung track record? Nandiyan naman po yan. Yung years of service po natin sa mga mahihirap na komunidad, nabigyan po tayo ng parangal mula sa iba't ibang dako ng mundo para sa ating mga programang tumutulong po sa mga mahihirap nating kababayan. Nandyan po yung iba't ibang parangal, pwede naman pong hanapin yan ng ating mga kababayan sa internet, sa Google, sa Wikipedia, sa ating mga leaflets, nandyan po yan. Mga parangal po, mga 10 outstanding young men of the Philippines, 10 outstanding young persons of the world, nandyan na po yan. Pero palagay ko po, mas mahalaga po sa track record, mas mahalaga po sa karapatan, yung gusto kong gawin para sa bayan. At yan po ay tulungan ang bawat pamilyang Pilipino, magkatrabaho, magkanegosyo, umangat po tayo gamit po ang inspirasyon ng aking mga naging kapamilya po sa politika na sa totoo lang po, inspirasyon po natin hanggang ngayon. Thank you very much po. Sakto po, 1 minute. Thank you, Bam. Samantala po naman kay Congressman Teddy Casino, ang magtatanong po ay isang dating overseas Filipino worker. Narito po ang kanyang kwento. Maganda na noon ang trabaho ni Lito bilang officer in charge sa isang kumpanya. Pero nahikayat pa rin siyang magtrabaho sa Saudi para sa kanyang pamilya. May 1980, papuntang Saudi Arabia at napakabigat pala ng damdamin mo pag ikaw aalis sa iyong bansa at saka sa iyong pamilya. Doon ay naging telegraph operator si Lito. Pero liban dito, iba't ibang trabaho pa ang ipinapagawa sa kanya ng amo sa Saudi. Napansin ng mga dayuhan ang sipag at galing ni Lito. Pero dahil hindi siya nakapagtapos ng kolehiyo, nahirapan siyang ma-promote sa mas mataas na posisyon. Pero hindi ito naging hadlang para umasenso si Lito sa buhay. Nung naisip kong mag-represent ng isang recruitment company sa Saudi Arabia, doon na nagtuloy-tuloy, kaya nung nagbalik ko sa Pilipinas, ginawa ko ng reintegration plan ko yun. Tinatanaw ni Lito ang recruitment bilang paraan na rin ng pagtulong sa kanyang mga kapwa OFWs. Sa recruitment, meron kang oportunidad na mamili ng mga employer para sa mga aplikante mo. Pero dito rin niya nakita ang estado ng mga trabaho sa Pilipinas.
maganda yung grades nila, nakapasa sa mga board, and yet wala kang maibigay na trabaho. Doon sa computer mo at saka sa folder mo, napakaraming bakante. Dahil lang sa wala siyang angkop na kasanayan or experiensya. Para kay Lito, sapat at angkop na mga trabaho sa loob ng Pilipinas ang pinakamalaking tulong na dapat ibigay sa bawat Pilipino nang wala nang sumunod na OFW na mangingibang bayan. Bilang maging senador sa ng ating bayan, dapat magawa sila ng isang programa na dahil kapag yung domestic helper na ito na ng ibang bayan naglakas loob na kumita, ay mapag-aral niya mga anak niya, ay dapat may trabaho na silang mapupuntahan at hindi na sila tutularan ng kailang mga magulang. At kayo po'y kasama ni Doris, si Ginoong Loreto Soriano. Doris? Yes, Ted, alam mo, yung kasagutan dito ni Teddy Casino ay interesado din ako dahil meron din akong OFW na pamangkin. So, Mang Loreto, ikaw na, ibigay mo ang tanong mo. Sa halagang 1,200, mandatory sa mga OFW na maging membro ng PhilHealth at sila ay papayagan lang makalis kung ito i-release ng POA ang kanilang Overseas Employment Certificate. Sa karanasan ng mga OFW at kanilang mga pamilya, kulang ang benepisyo o kaya walang saysay ang PhilHealth. Sa dalawang kadahilanan, una, covered na po sila ng superior health benefits sa ibang bansa. Pangalawa, kapag sila po ay single o wala pang asawa, hindi pwedeng ilagay ang kanilang mga magulang bilang beneficiary nila pag sila ay hindi pa 80 years old. Kung kayo po ay mahalal bilang senador, handa ba po kayong susugan o amindahan ang PhilHealth law para matugunan yung kakaibang pangailangan ng mga OFW? Pangalawa, handa ba po pa kayong ibaba yung edad na 60 years old sa 50 years old para lumawak ang benepisyo ng mga kamag-anak o mangulang mga OFW? Maraming salamat po sa inyong tanong. Matagal na pong dinadaing ng ating mga OFWs yung patakaran sa PhilHealth. Ako po'y naniniwala na hindi makatarungan yung sapilitang pagmemiyembro ng PhilHealth dahil tama ang sinabi nyo. Unang-una, halos karamihan ng mga OFWs na lumalabas may sarili ng health plan pagdating sa bansang kanilang pinalolooban. Pangalawa, yung coverage dito sa Pilipinas ay napakalimitado at halos hindi rin napapakinabangan ng kanilang mga pamilya. In any case, maraming mga kamag-anak nila ay miyembro na ng PhilHealth dito sa Pilipinas at covered na yung kanilang pamilya. Para sa akin ho, mas mabuting gawing optional na lang ang pagmemiyembro ng PhilHealth kung gusto ng OFW. At hindi lang ho PhilHealth, tingin ko yung marami pang mga singilin ay dapat alisin na sa ating mga OFWs. Itigil na natin ang pagiging gatasan ng ating mga OFWs, galangin sila at tiyakin na sila ay talagang uunlad kasama ng kanilang mga pamilya. No, gayon din po yung usapin ng yung sa membership, yung sa pag-increase o pagbaba ng edad ng coverage ng PhilHealth, I fully agree. Dapat ho expand natin pati ho yung outpatient department isama sa PhilHealth. Salamat po. Salamat po, Congressman Teddy. O Doris, happy ka na ron, ha? Medyo lang. Ngayon po, ang magtatanong naman kay Ginoong Rizalito David, ang tanong po ay manggagaling sa isang leader estudyante. Doris, sino siya? Teka lang. Tash Munoz? Asan ka ba? Asan si Tash? Oh. Yun. Medyo na lumagpas ako, Ted. Teka lang. Si Tash Munoz ng La Consolacion College, Manila. Tash, ano ang iyong katanungan? Good evening po, sir. My question is, if elected senator, what legislative acts will you enact to find proper match between what the industry needs and what our colleges and universities are producing to spur economic growth and create jobs? 1 minute, sir. Ang aking pangunahing isusulong muna ay yung uri ng ekonomiya na dapat nating tunguhan. Yung mismatch ngayon, hindi dahil doon sa nagkaroon lang talaga ng mismatch, kundi mayroong pagkakamali doon sa ating uri ng ekonomiya na pinapalaganap ngayon. Kaya kailangan sa akin, ang pagtingin ko, dapat bigyan na natin ng panahon yung pagtatayo ng mga bagong industriya at kung ano yung kailangan ng mga industriya na yon ang ating mga courses na dapat i-develop. Kung industries yan, heavy industries, we need more engineers, we need more mathematicians, we need more people who are engaged in science. Ang nangyayari kasi ngayon, kung ano lang yung piniresenta ng market, yun naman yung ating sinasagot. Kaya
patuloy na magkakaroon ng mismatch hanggat hindi natin dinidetermine anong uri talaga ng ekonomiyang ang nais natin bilang isang bayan. Okay sa iyo yung Tash? Yes po. Okay na okay po. Oo. Para kayong mag-ina, Doris. Ganon, magtiya lang. At para po naman kay JC De Los Reyes, ang magtatanong po ay isa sa mga babayan nating hirap sa buhay. Ito po, panoorin nyo ang kanyang kwento. Sa maliit at masikip na bahay na ito sa Barangay Hulo, Mandaluyong City, nagsisiksikan ang 6 na miyembro ng pamilya Domingo. Isang TV, radyo, ilaw at electric fan lamang ang kanilang gamit. Pero kung dati meron silang sariling kontador, ngayon, nakikikabit na lamang sila ng kuryente sa kapitbahay. 2 years po kami wala talagang kuryente. Ano po kasi kami, 6 po kaming pamilya dyan sama-sama. Nung 2 years na yun, wala talaga. Minsan ako hindi nakakabahay ng buwan-buwan. Anong nangyari po, pinutulang kami. Lahat ng pagtitipid sa pagkonsumo ng kuryente, ginagawa nila Aling Malet at ng kanyang pamilya. Ang ilaw at TV kapag kumakain at ang electric fan naman kapag matutulog. Kasi naman sa 300 pisong sweldo kada araw ng kanyang asawang janitor, kalahati nito ay nakalaan kaagad sa gamot ng kanyang anak na may sakit. Napakahirap, lalo na po pag sagad matutulog ka, isipin mo na naman yung kinabukasan ng gamot sa umaga. Yung pampakalmo niya po nasa 80 pesos ang isa. Yung pampatulog niya po 50 pesos ang isa. Di magkano na po yung araw-araw. Pag hindi mo na painom na isang beses, para na siyang flip. Kadalasan ay 100 piso na lamang ang natitira kay Aling Malet na kailangan pa niyang budgetin para sa iba pang mga gastusin gaya ng tubig at pagkain. Maswerte ng araw ang makakain sila ng 2 beses sa isang araw. Minsan yung mga kapitbahay na, yung mga kamag-anak ng asawa ko, nagkakainan ng mga anak nila. Pagdating ko, mga anak ko nag-iiyakan, gutom na daw. Minsan po yung mataba ko po, kung magulang po yun, toyo lang. Nakakaraos na po yan. Pati po yung mga anak ko, asukal na may gatas, ganyan. Minsan po asukal lang. Kaya na po sa kanila. At kung minsan, para makatulong sa gastusin ay umi-extra ang 45 anyos na ginang sa paglalabada. Kahit na siya ay may karamdaman pa. Yung sa baga po, may tubig po baga ko. Hindi na daw po ako pwede maglabada, hindi na daw po ako pwede magmalansya. Kaso po nyo, ginagawa ko pa rin po. Hindi daw alam ni Aling Malet kung hanggang saan niya kakayaning dalhin ang hirap ng kanilang buhay. At hindi man tama kung minsan ito ang naiisip niyang solusyon. Yung hindi mo maibigay sa kanila, parang naiisip mo, mawala ka na lang, ganyan. Parang hindi mo na sila nakikita naghihirap. Ganyan minsan, sabi ko sa asawa ko, pag nagagalit ako, sana mamatay na ako bukas, parang hindi ko na makikita yung anak ko kung hindi kumakain, kung ano nangyayari sa anak ko, ganun po. At kapiling po ni Doris si Aling Malet Domingo ngayong gabi. Doris. Nako, alam mo Ted, kahit mahirap, kahit nahihirapan, ay nagpumilit, nagsikap si Aling Malet na makasama natin ngayong gabi para siya ay mismo makapagtanong. Aling Malet, sige, ibigay niyo ang inyong katanungan. Para malaman ko po, namin na dapat kayo iboto, ano po kaya ang magagawa niyo sa mahihirap? Lalong-lalo na po sa mga usaping pagkain, kuryente at tubig. Sana po, kasi mamaya maboto namin kayo, baka po sa bandang huli ay mamatay na kami sa gutom. Yung mga nararanasan po ng mga mahihirap natin ay dahil po sa mga baluktot at bulok ng mga polisiya. Ang kahirapan po, marami nagsasabi, ay ang pinakamalaking problema ng lipunan. Ngunit hindi po. Resulta po yun. Ang pinakamalaking problema, immoralidad, pagkagahaman at kasakiman. At yung nagkokontrol po ng bayang Pilipinas ay iilang pamilya lamang. Kaya po, sinasabi namin sa Kapatiran Party, ipasa natin yung pinaka-importante mga batas. Tulad po ng freedom of information, yung pagbuwag sa political dynasty, pagrepaso po sa pork barrel system. At yung yung land reform,
yung usaping lupa po. Pag naayos po natin yan, naniniwala po tayo, mahahalagang bagay yan, babagsak po yung katiwalian at giginhawa po yung buhay ng mga kababayan natin. Salamat po. Doris, Yes, Ted. ikaw nang bahala maghatid kay Aling Malit mamaya pa uwi, ah. Oo, Ted, mag-usap tayo. Paano natin ihatid, ha? Salamat po. Thank Okay. you. Samantala po naman para kay Mayor Edward Hagedorn, tumatakbo pong independent ang ating pong panelist na si Binibining Linda Humilla ang magtatanong sa kanya. Linda? Mayor, magandang gabi po. Magandang gabi po. Mayor, hindi po maikakailan na napaganda at napalinis ninyo ang Puerto Princesa City. Kaya nga lang, magtatapos na po ang inyong termino bilang mayor. So, bakit po ang inyong asawa ang pinapatakbo ninyo bilang kapalit ninyo doon? Kayo po ba ay nagtatayo ng political dynasty? Maraming salamat po. Alam niyo po, magmula ako'y manungkulan noong 1992. Hanggang ngayon po, 20 years po ako nanungkulan halos. Wala po akong pinasok na kamag-anak, kahit isa. Noong 2001 po, nung pababa na ako, natapos na yung term ko, nakinig ako sa advice ng lahat ng mga kaibigan na huwag ako magpatakbo ng kamag-anak. Sinunod ko po yon, ang pinatakbo ko po yung aking vice mayor. Ngunit ang nangyari po, nagtampo yung mga leaders dahil alam nila kung wala nang Hagedorn, wala na rin sila. Nagkanya-kanya, naglabo-labo, natalo po kaming lahat. Ang pinakamasakit po noon, in less than 1 year, lahat po ng pinaghirapan namin, pangangalaga ng kalikasan, sa mga problema, sa kabuhayan, nasira po lahat. Kaya ngayon po, bababa na naman akong muli. Wala po akong ibang kamag-anak sa ating gobyerno, kundi yung aking kapatid na tumakbo ng kapitan. Hindi ko yun in-appoint, tumakbo ng kapitan, nanalo, tumakbo ng ABC, kaya naging member ng council. Ngayon po, napaka-critical ng sitwasyon ng Puerto Princesa. Maraming salamat po, Mayor. Para po naman kay Congresswoman Risa Hontiveros, ang magtatanong po sa inyo si Professor De Vera ng UP. 1 minute para po sa inyo patugunan sa katanungan niya. Professor? Magandang gabi, Risa. Ikaw ay nagsilbi ng 9 na taon bilang party list representative sa Kongreso at nakilala ka sa iyong paninindigan sa maraming issue tulad ng agrarian reform, cheaper medicine at siyempre yung RH. Sumikat ka dahil sa iyong anti-RH position, kaya ikaw naman ay sinama dun sa team patay ng mga kritiko ng RH. Tumatakbo ka ngayon bilang senador ng lahat ng Pilipino. Ang tanong ko ganito, paano mo kakatawanin yung mga interes sa Senado ng mga anti-RH na grupo? Diretsoin na kita. Ano ang masasabi mo ngayong gabi sa mga anti-RH para kumbinsin sila na pag ikaw ay naging senador, hindi katapusan ng mundo para sa kanila? Ang sasabihin ko, Professor, sa mga anti-RH ay dahil sinasabi namin pareho na kami ay para sa kalusugan ng kababaihan, kami ay para sa edukasyon at tamang formation ng ating mga anak o yung mga kabataan, at kami pareho ay para sa pag-unlad sa buhay at pag-ahon sa kahirapan ng ating mga kababayan. Unang-una na po, bigyan na muna po nila ng tsansa na maipatupad ng maayos itong batas ng reproductive health. Kung po magtagumpay kami sa oral argument sa harap ng ating kagalang-galang na Korte Suprema sa buwan ng Hunyo, hayaan muna nila at husgahan kung ano nga ang magiging sinasabi naming mabuting epekto sa mga sektor na ito at lahat ng mga ordinaryong mamamayan. At hindi talaga katapusan, kundi simula ng isang bagong yugto sa buhay ng ating bansa. Marami pa po kaming mapagsasamahan na pro-life, pro-choice at pro-chance na mga batas at programa upang isulong ang kabutihan ng Pilipino. Salamat po. Salamat po, Binibining Hontiveros. At yan po ang first 6. Abangan po ang pang-anim pa, yung pang-anim pang susunod na mga kandidato pong tutugon. Sasagot po sa mga katanungan ng bayan sa muling pagbabalik ng Harapan 2013 The Senatorial Debate.
At nagbabalik pa rin po ang Harapan 2013. Doris, paspasan mo na dyan. Okay, Ted, marami tayong mga kasama pa dito na gusto talagang magtanong. Pero, paspasan round tayo ulit. Ibahin naman natin po ang style, ha? Pabaliktad naman. Gusto natin baliktaran paminsan-minsan, di ba? Ang tanong. Pabor ba kayong ibaba pa ang edad ng pananagutan sa batas o yung tinatawag na age of discernment ng mga kabataang nasasangkot sa krimen? 15 seconds po. Sisimulan natin kay Senador Coco Pimentel. Hindi po ako pabor na baguhin natin yung batas natin ngayon. Bigyan natin ng pagkakataon na maramdaman natin ang epekto nitong batas. Kasi bago lang na batas ito eh. Tapos angal na kagad tayo, babaguhin na naman. Tapos kung hindi pa natin nararamdaman yung epekto ng bagong batas, angal na naman tayo. Okay. Maraming salamat, Cox. O, di ba? Feeling tight ako. Ngayon naman, si Ramon Montaño. Sir. Alam mo yung, ang problema dyan sa age of discernment, ang syndicate na nag-manage ng mga bata, dapat yun ang sugurin natin. Yung nag-manage ng mga bata, nag-train sa kanila. Thank you, sir. Ngayon naman po, si Mitos Magsaysay. Hindi po ako payag na ibaba po yung edad. Dapat siguro lalo nating palakasin ang sistema natin sa komunidad at sa paaralan na lalong turuan ng moral values po ang ating mga kabataan para hindi po sila mapunta sa mali. At siguro dapat i-strengthen natin yung institution sa pangangalaga ng mga bata, lalo na po yung mga street children para hindi na po sila mapariwara. Thank you, ma'am. Mr. June Magsaysay, kayo na po. Hindi na kailangan na ibaba pa man yung tinatawag na age of discernment. Ang mahalaga ay meron tayong segregation ng mga young criminals as against those that are mature and really already old. Thank you, sir. Mr. Ernesto Maceda, kayo na po, sir. Pabor po ako na ibaba sapagkat ngayon yung mga 15 anyos nakakalusot sa kanilang mga ginagawa kahit marunong na sila. Pabor ako na ibaba sa 12. Okay. Mr. Marvin Yasos, kayo na po. Si Attorney Yasos ay isang children's rights advocate. Hindi po ako pumapabor na ibaba ang age of criminal responsibility. Kung ginagamit ng sindikato, dagdagan ng parusa sa mga kriminal. Huwag parusahan ng mga bata. Sila'y dapat inaaruga at minamahal. Thank you, sir. Miss Risa Ontiveros. Di ako pabor dahil ang kakayahan ng bata mag-discern sa tama at mali ay nabubuo sa edad na 18. Bigyan ng sapat na budget ang LGUs at PNP, magtayo ng hiwalay na detention facilities kung saan din yung rehab counseling ng DSWD sa mga batang offenders. Thank you, ma'am. Mayor Edward Hagedorn. Pabor po akong ibaba ang edad dahil sa ngayon po nagagamit na katwiran nito ng mga sindikato dahil sa edad na napakataas po. Iba na po ang pag-iisip ng mga kabataan ngayon. Kaya para sa akin po, dapat na ibaba ang edad. Thank you, Mayor. Si Mr. J.C. De Los Reyes. Hindi po ako pabor. Hindi ko po maatim na yung mga bata kasama ng mga convict. Tapos, yung may kasalanan, kung pariwara yung bata, ay yung mga magulang at yung lipunan. Salamat po. Thank you, sir. Mr. Rizalito David. Wala po ang kasagutan sa pagpapalit ng provision na yon, kundi doon sa pagpapatatag ng mga pamilya at pagtulong sa ating mga magulang upang maiwasan yung mga kabataan na nalululong sa kung ano-anong krimen. Yun po ang aking kasagutan. Thank you, sir. Teddy Casino, ikaw naman. Hindi po ako pabor na ibaba ang edad. Ang tingin ko ang mas kailangan natin ay itayo yung mga rehabilitation centers para sa mga nagkakasala. Lagyan ng sapat na pondo mula sa national at local government. Pangalawa, buwagin po yung mga sindikatong gumagamit ng bata. At pangatlo, magkaroon ng magandang programa para sa pagtataas ng kamulatan ng ating mga kabataan. Thank you, Teddy. Mr. Bam Aquino. Hindi po ako pabor sa pagbababa ng age of discernment. Ang kailangan po natin, tamang implementasyon ng batas. Ang dapat pong parusahan, hindi po yung mga bata, kung hindi yung mga sindikatong gumagamit sa kanila sa mali. Maraming salamat po.
Maraming salamat po sa inyong lahat. Balik tayo sa ating Kuya Ted. Thank you, Ate Doris. At ngayon po naman, ang ating pong harapan ay sa pagitan po ng ating mga kandidato, panelist at live audience. Again, reminder po sa ating mga kandidato, kayo po'y may 1 minuto para sumagot. At ngayon, ating pong tawagin si Ginoong Marwil Liasos, si Tony Velasquez, ang ating pong veteranong journalist, ang magtatanong. Tony, go! Talagang may emphasis on veterano. Dapat. Hindi pa naman ako dumaan sa World War II, Ted. Attorney Liasos, magandang gabi po sa iyo. Nauna nyo na pong ipinahayag sa isa pang programa sa ANC sa Head Start na kayo po ay mayroong tinatawag na same-sex affection. Pero sa parehong programa, sinabi nyo, tutol kayo sa same-sex marriage. Bagamat ito'y umuusad na sa ilang mga progresibong bansa, kamakailan sa New Zealand, isinabatas na nila ang pagiging legal ng same-sex marriage. Kayo po ba ay naniniwala o sa tingin po ninyo, ano po ba ang epekto nito sa ating lipunan kung dumating po sa bansa ang usapin na pagsasaligal ng same-sex marriage? Ako po ay tutol sa mga same-sex unions or same-sex marriage na tinatawag. Una sa lahat, ito po ay labag sa natural law. Bali-balik na rin natin, hindi po magbubunga ang 2 lalaki at 2 babae. Kaya po, wala po yan doon sa ating paniniwala tungkol sa pamilya. Pangalawa po, ito ay hindi sang-ayon sa kultura ng mga Pilipino na kinikilala po ang kasal bilang sa isang asawa, sa mag-asawa bilang lalaki at babae. At hindi po din ito sang-ayon sa pananampalataya ng karamihang mga Pilipino, maging mga Katoliko, mga Protestante at mga Muslim. Kaya po ako po ay tumututol sa same-sex marriage. And I think I have credibility to say because this is a position against personal interest. Maraming salamat po. Salamat po, Attorney. Thank you, Tony and Sir Marwil. Samantala kay Manong Ernie, ang magtatanong po ay si Profesor Popoy Tivera ng UP. Prof? Magandang gabi, Manong Ernie. Nakalagay sa plataforma ninyo na gusto nyong damihan ang mga scholarship para sa mga estudyante at muling buhayin ang tinatawag na Study Now, Pay Later plan. Hindi pa naman ho patay ang Study Now, Pay Later. Sa katotohanan, ang CHED magbibigay ng 8 billion pesos para sa programang ito sa susunod na taon. Ang tanong ko ho, ganito, ano ho bang kakaiba doon sa inyong Study Now, Pay Later? Kasi ang problema sa Study Now, Pay Later ngayon, hindi po nagbabayad ang mga estudyante. Sabi po ng CHED, 12% lang ang nagbabayad. Sabi ng COA, 1% lang ng mga umuutang ang nagbabayad. So ang tanong po, doon sa inyong panukala na Study Now, Pay Later, paano nyo ho iibahin para magbayad naman ang mga estudyanteng uutang pag sila'y mag-aaral? Unang-una, kailangan yung 8 billion ay dagdagan pa. Napakaliit nun. Kailangan kumari 80 billion ang ibigay sa Study Now, Pay Later program. Paano sila mahihikayat na magbayad? That's a matter of implementation sa CHED at sa mga universidad at mga paralan. Bukod sa riyan, ang isang gusto ko talagang mangyari ay sa state colleges and universities kasama ng UP, dapat free tuition na. Wala nang tuition sa state colleges and universities. At sa mga private colleges naman, dapat dagdagan ng mga donation. Paano? Bigyan ng double tax deduction and donation for scholarships or student loan funds sa mga private schools and universities. Thank you, Manong Ernie. Okay, Prof. Baka meron din programa, Prof, na Study Now, Pay When Able. At ngayon po, para kay Ginoong June Magsaysay, ang tanong po'y manggagaling sa Facebook mula kay Frederick Aguilar. Would you allow U.S. military bases here in the Philippines? Senator, 1 minute. If the situation warrants it, of course I will allow it under the present Visiting Forces Agreement. Kung tayo nakatanda nung araw na nagkaroon tayo ng problema sa Basilan noong 2001, 2002, at pumasok ang forces, tumulong para masugpo si Abu Sabaya, success naman. Kaya kung kailangan, lalo na kung regional threat, pwede naman basta visiting at following Philippine laws always, all the time.
Will that mean, sir, na kung sakasakali po, just a follow-up question, we still have time, kung sakasakali po na isa lang ito in the Senate for ratification, papayag kayo? We have the visiting forces agreement. Pwede na yan. It can be expanded, it can be supplemented, and it can be tweaked a little left or right. Depende sa sitwasyon. We have to be flexible, and there always the Mutual Defense Treaty. Thank you, sir. Samantala, atin po naman tawagin si Binibining Congresswoman Mitos Magsaysay. Si Professor De Vera Pumuli ng UP ang magtatanong sa kanya. Prof? Magandang gabi, Congresswoman. Bilang isang profesor sa UP, natutuwa po ako na sinasabi niyo sa inyong plataforma na tataasan niyo ang budget para sa mga SUC. Sabi niyo, dodoblehin niyo yung para sa SUC. At sabi din ninyo na pag kayo'y naging senador, magiging libre ang higher education. Ang tanong ko po unang-una, magkano ho ba ang pinag-uusapan natin pag sinabi niyong dodoblehin niyo ang budget para sa mga SUC? At ikalawa, saan niyo po kukunin yung perang ito? At ikatlo, kayo po ay 9 na taon na nagsilbi sa dating kaalyado ni GMA, pero hindi niyo po napataas ang budget ng mga SUC sa 9 na taon. Kung kayo ho'y mahalal, mapupunta po kayo sa oposisyon, paano niyo kami mapapaniwalang magagawa niyo naman ito bilang isang membro ng oposisyon? Unang-una po, napataas naman po namin kahit papano yung budget ng mga SUCs nung last administration. Nakita nga po natin may capital outlay budget tayo noon. Under this administration, tinanggal po nila ang budget for capital outlay. Kaya napipilitan po ang state universities magtaas po ng tuition fee ngayon dahil doon po nila kinukuha sa tuition fee sa mga bata yung panggastos po nila para sa repair and rehabilitation ng mga state universities and colleges. Kaya para sa akin, simple lamang po yan eh. Ipapaliwanag mo lang sa executive branch na kung kaya natin magbigay ng 45 billion sa conditional cash transfer, dapat mamuhunan na rin po tayo sa tertiary education. Lalo na po, ito po ang magiging driving tool na pwedeng gamitin para maging productive ang ating mga kababayan para magkaroon po ng trabaho. Kaya para sa akin po, 45 billion sa CCT, magbuhos po tayo ng 80 billion additional for sa SUCs para hindi na sa kukuha sa mga estudyante ng additional tuition fee at sa scholarship sa tertiary education para mapaaral po natin mahihirap nating kababayan. Thank you po, Ma'am Mitos and Professor. Ngayon naman po para kay General Ramon Montaño, malaki pong issue ang healthcare sa ating bansa. General, pakinggan po natin ang kwentong ito. Sa kanyang laki at itsura, mapagkakamalang 4 anyos pa lamang si Marlon. Pero ang katotohanan, 7 taong gulang na siya ngayon. Ayon sa kanyang inang si Rose, mahina ang paglaki ng kanyang anak dahil sa epekto ng karamdaman na kung tawagin ay Hirschsprung's disease. Ang Hirschsprung's disease ay isang kondisyon na apektado ang malaking bituka. Ipinapanganak ng mga bata na mayroong kulang na nerve sa kolon ng bituka. At habang lumalaki ay nagkakaroon ng bara sa bituka, kaya hirap sila sa pagdumi. At dahil hindi nakakadumi ng normal, malaki na ang tiyan ni Marlon. Minsan, masakit na daw yung tiyan niya. Tapos pag hindi makalabas yung dumi niya mga 5 araw, dito sa bunganga dumadaan. Nagmula pa sa probinsya ng Capiz ang mag-inang Rose at Marlon. Tumigil si Marlon sa pag-aaral dahil sa panunukso ng kanyang mga kaklase sa kanyang malaking tiyan. Nitong Enero, lumuwas ng Maynila ang mag-ina. Wala kasing kakayanan ang pagamutan sa kanilang probinsya para gawin ang operasyong kinakailangan ni Marlon. Bukod dito, kailangang manawagan pa ng tulong ng nanay ni Marlon para makalikom ng pera sa pagpapaopera sa anak. Pagka alam ko na Hirschsprung talaga sakit niya, Maynila talaga yung refer nila sa amin. Kaso lang, ang problema lang, yung ano lang talaga, pera. 4 na buwan na sa Maynila ang mag-ina. Sila'y pansamantalang nakikisilong lamang sa isang kamag-anak habang naghihintay ng tulong. Dahil tanging operasyon lamang ang makakatulong kay Marlon para maging normal na ang kanyang bituka. Hindi talaga ako makapag-concentrate sa trabaho pag may sakit siya eh. At ngayon po'y kasama ni Doris, ang ina po ni Marlon. Doris? Yes, Kuya Ted, kasama nga natin live na live si Aling Rose. At hindi lang yun, pati si Marlon ay naririto ngayon sa ating audience.
Kamusta naman si Marlon, Aling Rose? Sige na. Okay naman po siya, ma'am. Kaso lang, ang problema po, mahirap talaga siya magdumi. Hindi pa siya nakapagdumi ngayon. Okay. So ngayon, sige, mamaya natin busisiin si Marlon, ano? Tanong muna para kay Mr. Montaño. Good evening po, sir. Tanong ko lang po, ano po ang inyong magawa para maging pantay Sige lang, relax lang, Aling Rose. Sige, hinga ng malalim. Sige, ayos, banat! Ano po ang inyong magawa para maging pantay ang aming matanggap na serbisyo medikal? Lahat kasi po ng espesyalistang makapagbagong posibilidad, ospital, nandito sa Maynila. Paano naman po kaming mga mahihirap na malayo? Siguro, Doris, tulungan natin si Mrs. na ipaliwanag kay General. General, sir, ang katanungan po niya ay mukha po yatang nakasentro lang ang mga major government hospitals sa Metro Manila. Ang nais po ni Mrs. ay ito ho ay kumalat sa buong Pilipinas para po no need sa mga taga-probinsya ho na magtungo pa ng Maynila para po lamang mapagamot. Ano daw ho ang inyong maaaring gawin doon, General, sir? Yun ang problema natin sa healthcare, lalo na sa mga probinsya. Kasi wala tayong facilities doon. And the source of this, the cost of this, yung hindi pantay ang policy natin, nag-iba-iba. Hindi dapat for the public that really needs the healthcare. One cause of this is corruption. They have no way of prioritizing how healthcare should be delivered. The other cause, of course, is we just don't have the money to put up tertiary hospitals and expertise in the provinces. And we in government, I think, if we will be elected as senators, we have to focus. Dapat yun ang ating bigyan ng priority, how to even the care of healthcare that it will reach the real Thank you po, General. At meantime, Doris, si Marlon ay tutulungan ng ABS-CBN Foundation. Iyan. Samantala, ngayon po naman, si Ginoong Coco Pimentel ay tatanungin po ni veteran Tony Velasquez. Tony? Talagang dinidiin mo, Ted, ha? Magandang gabi sa iyo, Senator Coco, at sana naman po ngayong gabi ay may kuryente sa Mindanao para mapanood nila ang sagot ng lahat ng ating mga kandidato sa harapan 2013. At syempre para makita nila si Sir Chief ngayong gabi. Oo. Ang issue po na itatanong ko sa iyo ay tungkol pa rin sa patuloy na krisis sa enerhiya sa Mindanao. Marami na po ang mga batbatan tungkol dito. Kesyo ang nagiging may kasalanan daw, yung mga electric cooperatives, kesyo kulang daw ng base load plants. Marami mga nakikitang solusyon. Kayo po ay inaasahan ng mga taga Mindanao na makakahanap po ng paraan para maibsan ang energy crisis. Ano po ba ang maitutulong nyo pa sa Senado para wakasan ang problema sa energy crisis sa Mindanao? Una sa lahat, aware ako sa problema sa Mindanao. Actually, gumawa na nga ako ng infographic ko on the Mindanao power shortage. No? Okay. Ang importante rito, siyempre aware ako, no? Then yung IPIRA na yan, no? Yung batas tungkol sa power natin, it has not delivered on its promises. So short-term goal is review, possibly amend or change, overhaul that IPIRA. Pero ang masasabi ko po sa mga taga Mindanao na sana ngayon ay nakakapanood sa atin, by 2015 ay tatabla na po lalampas na po ang supply sa demand. Ang akin lang request sa Department of Energy, kung yung timetable na kaya nilang i-fast track nila para maging 2014. So, pag by 2014 po, 488 megawatts ang daragdag po sa grid sa Mindanao. That's good enough for the demand. Salamat. Thank you, Senator. So far ho ngayon, walang blackout o brownout sa Davao. Nag-text po sa atin. Alright. At abangan po dahil ang susunod na ay ang inaabangang harapan ng kandidato
sa kandidato. Sa muling pagbabalik ng Nag-iisang Harapan 2013, the Senatorial Debate. At nagbabalik po ang Harapan 2013 live na live sa La Consolacion College, Maynila, at napapanood po sa Channel 2, Studio 23 at sa ANC at live stream sa abs-cbnnews.com. Doris, kumusta ngayon dyan? At sige na, ating muling balikan ang tanong na paspasan, Doris. Yes, Ted. Kami ay okay na okay pa rin dito. Umiinit. Marami raw silang gustong tanungin, pero paspasan nga tayo ulit. In alphabetical order, 15 seconds ang tanong. Pabor ka ba sa isang anti-dynasty law? Sige po, kayo na ang unang humataw, Ginoong Bam Aquino. Pabor po tayo na i-define na finally kung ano ang political dynasty para yung mga gaya ko po na gustong manilbihan, mas maging malinaw po sa amin kung pwedeng manilbihan o hindi. Maraming salamat po. Maraming salamat, Sir Kenny Casino. Ikaw naman. Ako po ay pabor sa anti-political dynasty law. Sa katunayan, mula po ng 2004, ako po ang author ng anti-political dynasty bill sa Kongreso. Naniniwala po ako na kailangang itigil na ang pagmumonopolyo ng kapangyarihang pampolitika ng mga malalaking pamilya. Kailangan bigyan ng pantay na pagkakataon ng karaniwang taong maglingkod sa bayan. Salamat, Teddy. Dito, David. Ako po ay pabor na magkaroon ng batas laban sa political dynasty dahil sila po ang tunay na dahilan kung bakit ang mamamayan at ang buong sabayanan ay naghihirap sa ngayon. Salamat po. Thank you, sir. Mr. J.C. Dolas Reyes. Bilang isa sa mga nag-organize sa Kapatiran Party po, kami po sa Kapatiran Party ay pabor para mapasa po yung anti-dynasty bill. Kahit na po ako galing sa isang dynasty, kinakampihan ko po yung Kapatiran Party at Sambayan ng Pilipino para mapasa ito. Salamat po. Salamat, Mr. Edward Hagedorn. Long overdue na po yung political dynasty law at kailangan na po talaga isagawa. Kaya lang sana maging maliwanag ang detalye kung hanggang anong degree of consanguinity ang bawal. Thank you, Mayor. Ms. Risa Ontiveros. Pabor po ako bilang pagsunod sa utos ng konstitusyon. At dahil dapat ang Senado ay di lang exclusive club para sa iilan, kung hindi bukas sa lahat ng ordinaryong mamamayan at ipinaglalaban ang mga ordinaryong mamamayan. Thank you, ma'am. Mr. Marwil Yasos. Ipinagutos po ng Saligang Batas, Article 2, Section 26, na ipagbawal ang political dynasty. Lahat po ng manamumuno mula presidente hanggang pinakababa ay nanumpa na itataguyod ang Saligang Batas. Tinaksil po ito ng ating Kongreso mula pa noong 1987. Maraming salamat. Manong Ernesto Maceda. Pabor po ako sa anti-dynasty law, from President, Senator, Congressman, Governor, Mayor, pero hindi kailangan sa konsehal at sa barangay chairman at barangay kagawad. Thank you, sir. Mr. June Magsaysay. Ako po ay pabor sa anti-dynasty law. Kami po ni then Senator Johnny Flavier. Nag-co-author ako on the same bill that was not passed way back in 2001. Thank you, sir. Kayo naman po, Ma'am Mitos Magsaysay. Pabor po ako sa anti-dynasty law pero dapat po maging malinaw ang criteria at requirements po kung sino ang pwedeng tumakbo at hindi pwedeng tumakbo sa halalan. Thank you, ma'am. General Ramon Mantaño, tayo na po. Ako, pabor ako against the dynasty law because
dapat buwagin natin yung political dynasty at the local level. Sila ang cause ng voters natin captured by politicians. Maraming salamat, Sir. Coco Pimentel. Pabor po ako sa anti-dynasty law. In fact, handa na ako mag-file ng model anti-dynasty bill kung ako po'y ma-re-elect. So, handang-handa na po tayo dyan. Napag-aralan na po natin yung subject matter na yan. Okay, maraming salamat po sa inyong lahat. At eto na tayo. Manong Ted, andyan ka pa ba? Thank you, Doris. At eto nga tayo ngayon sa harapan ng kandidato sa kandidato. Kung paano po ito gagawin, panoorin niyo ito. Layo ng ABS-CBN na magkaharapan ang mga kandidato para pag-usapan ang mga nagbabagang issue ng lipunan. Pinagparehas-parehas namin ang mga kandidato sa pamamagitan ng isang palabunutan kasama ang kanilang mga kinatawan. Sa puntong ito, bibigyan ang isang kandidato ng 15 segundo upang tanungin ang kanyang kapwa-kandidato. Kasi namang may 1 minuto para sumagot. Matapos ito, bibigyan muli ng 15 segundo ang naunang kandidato para sa isa pang follow-up o ibang katanungan. May 1 minuto muli ang kanyang katunggali para tumugon. Again, ang mga maghaharapan po ngayon ay resulta ng ginawa pong unang palabunutan at ang unang magtutuos, dating Senate President Ernesto Macena ng una at dating Senador June Magsaysay ng Team Pinoy. Please. Gentlemen, Manong Ernie, ang inyo pong tanong kay Ginoong June Magsaysay. Paano mo hintuin ang smuggling ng bigas, ng baboy, ng chicken, ng sibuyas, ng bawang at lahat ng agricultural products na nakakaperwisyo sa ating magsasaka? Mahalaga yan, Manong Ernie. Ang tingin ko dyan, kailangan meron tayong special task force. Sapagkat ang Bureau of Customs kuminsan ay hindi kaya yan. Yung na-staff nung araw, panahon ni Angie Reyes, nakahuli sila ng marami mga illegal importations of chicken parts, vegetables from China, and so many other smuggled goods. Kailangan anti-smuggling task force under the office of the President para may check and balance. Manong Ernie, you have 15 seconds to ask a follow-up question, please. Dapat ho ba i-abolish ang Bureau of Customs? Hindi naman dapat abolishin ng Bureau of Customs, pero kailangan magkaroon ng management audit, tingnan ng performance of all the customs personnel, at mahalaga sa lahat ay to simplify. Kumbaga noong araw ay over 100 signatures are needed to release an importation. Ngayon yata down to 35. Pero marami pa rin yan. Dapat it should be not more than maybe 6 and not more than 6 hours. So it is simplification. It is making things less bureaucratic at wala ng open drawer. Kaya hindi natin ma-abolish yan. Talagang each country has its own Bureau of Customs. Ang kailangan natin tough management at malakas na audit quarterly for more management discipline. Thank you, sir. At yun po naman, Senator June, kayo po naman ang meron pong 15 seconds to ask a question kay Manong Ernie. Manong Ernie, you and I belong to the greatest generation. How can we ask our young voters to vote for us? Well, Manong Johnny Ponce really at 89 is the best senator, very trusted and very approved by the surveys. Pablin Garcia at 87 is the most respected congressman. As you said in an earlier forum, 50% of U.S. senators over 70. Seniority and age means more maturity, more intelligence, more perspective, and better qualification to look for the solutions to the problems of the country. Thank you. Manong June, you have another 15 seconds to ask a follow-up question.
Manong Ernie, ang pinakamabigat na problema ating bansa, yung lack of job opportunities. Yes. Wala masyadong trabaho dito. Nag-overseas pa yung mga Filipino, kawawa naman. Okay. They're getting separated from their families. Ano gagawin natin? Well, kailangan gumawa tayo una-una ng 3 million jobs kasi yun ang number ng Pilipino walang trabaho. Paano gagawin yan? Triplehin or quadruplehin ang budget ng Department of Public Works. Pangalawa, triplehin ang budget ang support sa agrikultura, gawin lahat ng mga irrigation projects. At pangatlo, yung small business loans na kailangan 1 million small business entrepreneurs mabigyan ng small business loans. Thank you, gentlemen. Mga kaibigan, ating palakpakan po si Manong June Magsaysay at Manong Ernie Maceda. Samantala po naman, ang maghaharapan ngayon ay si Puerto Princesa City Mayor Edward Hagedorn at Congressman Teddy Casino. Pareho pong independent. Mayor Hagedorn, 15 seconds for your question. Sir Senator Teddy, kung kayo bibigyan pumili sa 3 katangian na pwede niyong isulong, ano po ang pipiliin ninyo? Maka-Diyos, maka-tao, makabayan? Isa lang? Isa lang. Makabayan. No, dahil ako'y naniniwala na yan ang kailangan ngayon sa Senado, ang isang senador na magtataguyod ng interes ng bayan sa usapin ng pagwakas sa kahirapan, sa usapin ng pagsusulong ng tunay na reforma sa lupa, sa usapin ng pagtataguyod ng ating mga industriya para magkaroon ng permanenteng trabaho at mataas na sahod, at syempre ang pagpapababa ng presyo ng mga bilihin, lalo na ho yung mga basic utilities. Kailangan din ng isang makabayang senador para tiyakin na yung ating mga batas kaugnay ng Freedom of Information Act, yung Whistleblowers Protection Bill ay talagang maitulak at maisabatas dahil ito ang magsusulong ng transparency at pag-aayos ng mga katiwalian sa ating pamahalaan. Senator Ted, kung kayo maging senador, willing ba kayong i-give up yung PDAF? Definitely. No, para ho sa akin, mas mabuting ang i-abolish na yung sistema ng pork barrel. Mas mahalaga siguro na ang mga proyekto ng bawat congressman ay nakalista at pinag-uusapan ng buong Kongreso sa mga budget deliberations. Line item budgeting ang tawag dyan, para maalis ho natin yung digresyon doon sa congressman o senador at talaga mapag-usapan ng bukas sa publiko itong mga proyektong ito at mabantayan po ng ating mamamayan. Thank you. Ating pong baliksta rin, ika nga. Congressman Teddy, 15 seconds to ask Mayor Edward. Mayor Hagedorn, kayo po ay kilalang environmental advocate. Ano po ang masasabi nyo sa kasalukuyang sistema ng pagmimina kung saan ang nakikinabang ay itong mga malalaking kumpanyang dayuhan at nagre-resulta ng matinding pagkawasak sa ating kalikasan? Pabor ba kayo sa ganitong kasalukuyang patakaran? Alam niyo, sa Puerto Princesa, from the very start of my administration, no to mining na po kami. Naniniwala po ako ang mining ay para doon sa mga bansa na mas maraming lupa kaysa sa tao. Sa atin po, mas marami tayong tao kaysa sa lupa. Just to give you an example, yung malalaking countries po na merong mining, kagaya ng Russia, ang population density po niyan ay 7 persons per square kilometer. Ang Australia, 3 persons per square kilometer. Ang Pilipinas, 300 persons per square kilometer. Kaya sa tingin ko, hindi nararapat sa Pilipinas. Ibang issue naman po, ang isa pong isinusulong ng mga kasama sa administrasyon sa Kongreso ngayon ay ang pagko-convert ng 26 na tertiary regional hospitals natin into corporations para daw ma-facilitate ang pagpasok ng pribadong sektor sa ating mga public hospitals. Kayo po ba ay pabor dito? Ang sa akin po, kung mawawalan tayo ng control sa mga government institutions at lalo magpapahirap sa ating mga kababayan, hindi pa ako pabor. Maraming salamat po. Thank you, gentlemen. Congressman Teddy at Mayor Edward. At ang panghuli po sa round na ito, ang dalawa sa pinakabatang kandidato ngayon, Bam Aquino mula sa Team Pinoy at Marwil Liasos mula po naman sa Kapatiran. Bam, 15 seconds to ask Marwil. Attorney Liasos, dun sa debate natin sa Baguio, sabi nyo, I'm not an actor, I'm not a star, I don't even have my own car. No, kinuot nyo yung kanta. At kayo po'y naniniwala sa payak na pamumuhay ng mga senador. Sabi ko naman po, no work, no pay ang mga senador po natin. Ano pa pong mga patakaran sa Senado ang gusto po nyong baguhin?
Alam mo, alisin dapat sa Senado yung pagbibigay ng maraming perks and privileges, kagaya ng mga bonus na hindi naman deserve. Kagaya po nung nakaraang Pasko, 1.6 million sa ilang mga senador. Marami pong nasalanta sa Mindanao ng Bagyong Pablo. Sana yung perang ganung kalaki ay nabibigay po sa mga biktima ng mga sakuna. At ako din po ay naniniwala na ang mga senador ay dapat nag-a-attend ng kanilang session sa Senado sapagkat sila'y halal ng bayan bilang kinatawan. Kapag hindi po uma-attend ng sesyon, abay dapat po wala silang sweldo. At higit sa lahat, ako'y naniniwala na baklasin na po natin ang pork barrel system sapagkat ito po ay nagagamit sa katiwalian. Alam naman natin yung ibang pera sa pork barrel ay napupunta sa mga ghost NGOs. Hindi alam natin kung saan napunta yung pera, napunta sa kawalan, kung hindi man sa bulsa ng iilan. Maraming salamat, Attorney Llasos. Yung pangalawang tanong ko po, pareho po tayong social entrepreneur, pareho pong may programa para sa mga mahihirap, pero alam ko rin marami pong tao hindi nakakaintindi kung ano yung social entrepreneur. Kaya baka pwede niyo pong i-explain kung bakit ito importanteng kwalifikasyon sa magiging senador. Ay kinakailangan po ang mga social entrepreneurs, lalo na yung nagtataguyod ng social enterprise, kagaya ko po. Ako ay isang NGO worker. Ako po ay social development enterprise lawyer. At ang tinutulungan po natin dito, Ginoong Bam Aquino, ay ang mga komunidad na magkatrabaho. Yung mag-produce ng Muscovado sugar, magtanim ng agar-agar, para ito'y magamit, magkaroon sila ng trabaho at export quality ang ating mga produkto. Bababa po ang poverty incidence sa bansa, lalago ang negosyo sa kanayunan, at higit sa lahat, gaganda ang ekonomiya ng ating lipunan. Maraming salamat, Attorney Llasos. Si Bam po ay Team Pinoy, si Ginoong Llasos po ay independent ng kapatiran. Let's do it the other way around. Kayo ho magtanong ngayon kay Bam. Ako po ay naging SK chairman sa Barangay Tagas. Yan po yung huling tinakbuhan ko. Bilang dating National Youth Commission chairman, ano po ang stand mo? Papabor po ba kayo sa pagbuwag ng Sangguniang Kabataan? Hindi po tayo pabor sa pagbuwag ng SK, no? Pero panahon na po na mareforma ito. Siguro po yung forma, yung paraan ng pagkuha ng pondo, kahit po yung mga tao pong pwedeng tumakbo, yung qualifications, pwede na pong baguhin. Ang wag na wag lang po natin tatanggalin, yung representation ng kabataan sa mga local councils. Yan po ay isang biyaya, isang gift na dapat po hindi mawala sa ating bayan. Pero panahon na po na baguhin yung SK. Kung tutusin po, pati yung SK mismo, gusto nilang magkaroon ng reforma. Kaya hindi ko na po makita yung balakid kung bakit di natin ma-reform ang Sangguniang Kabataan. Follow-up question ko po Yes, sa sir. gentleman from Tarlac. Ano po itong mga reformang nais niyong imungkahi para mabalangkas at mabago ang sistema ng Sangguniang Kabataan sa bansa? Yes. Unang-una po, baka po pwede natin gawing voluntaryo ulit ang Sangguniang Kabataan. Pangalawa, meron pong mga nagsasabi na kailangan gawing independent talaga yung pagkuha ng pera nito. Baka po pwedeng grant-giving body po yung nagbibigay ng pera sa pondo, hindi na po dumadaan sa lokal na nivel. At pangatlo, maganda rin po yung i-allow natin ang youth organizations na sumama, hindi lang po mga individual. Kasi alam nyo po, ang mga youth organizations sa ating bayan, marami po sila dito, ay mga grupo po talaga na todo ang bigay. Todo po ang kanilang binibigay sa kanilang komunidad, todo-todo po ang kanilang panunungkulan at paninilbihan sa ating bayan. Kaya suportahan po natin ang mga youth organizations po. Maraming salamat Thank you, po. gentlemen, attorney at si Bam Aquino. Ating pong itutuloy mamaya po ang tagisan ng ilang pangkandidato sa pagkasenador sa muling pagbabalik ng Harapan 2013, the Senatorial Debate Live. We're back and thank you for watching Harapan 2013. At bago ho natin mga kaibigan, ipagpatuloy po ang harapan ng mga kandidato sa kandidato. Ito ho muna, isang paspasan po lamang na katanungan, 15 seconds to answer. Ang tanong!
dapat bang mag-endorso ng kandidato ang mga religious groups o sect? 15 seconds. Senator Coco Pimentel. Payagan natin silang mag-endorso, pero hindi sila pwersadong mag-endorso. So, kung nag-endorso ang isang religious sect, okay, because they are composed of citizens of the Republic of the Philippines, meron din po silang mga karapatan, tulad din ang karapatan din natin. So, payagan po natin. Thank you, sir. General Ramon Montaño. Dapat bigyan natin chance yung religious sect to engage in politics. However, there should be some limit as far as their... Go ahead, sir. Finish your sentence. Go ahead, sir. Finish your sentence po. As far there should be limit as far as their participation is concerned, to be limited maybe by Congress. Thank you, sir. Congresswoman Mitos Magsaysay, please. May karapatan po mag-endorso ang mga religious groups sapagkat po sila po ay stakeholder, may pakialam po sila at meron doon po silang say sa lahat po na nangyayari at mga issues na bumabalot sa ating bansa at dapat po lang payagan sila kamukha po nating lahat. Senator June Magsaysay. Individually or collectively, they may endorse sapagkat mga Filipino sila, they're citizens of at kailangan naman ipakita yung kanilang mga hangad sa mga magiging leaders ng ating bayan. Manong Ernie Maceda. Dapat pong payagan sapagkat sila ay Pilipino at sila naman ay intelligent voters and they vote or endorse depending on issues. Hindi sila nababayaran, hindi sila nabibili. Marwil Liaso. Ako ay nagpapasalamat sa lahat ng religious groups na uminendorso na sa akin at sa Kapatiran Party. Sila po ay bahagi ng mamamayang Pilipino. Meron po silang karapatan sa ilalim ng batas, freedom of expression and freedom of religion. Dapat lang po na mag-endorso sila. Riza Hontiveros. Ang mga religious groups di dapat mag-endorso dahil sa constitutional separation of church and state. Mga individual pwede. Kung mag-endorso ang grupo, pumailalim din sila sa mga rules sa Omnibus Election Code tulad nating lahat. Edward Hagedorn. Para sa akin po, walang problema mag-endorso ang mga religious groups. Actually, parang malungkot kung hindi sila mag-endorso. JC De Los Reyes. Dapat lang po, dahil kung mabibigat na issues yan, dapat lang. Pero sana, ibangga nila sa prinsipyo, kailangan po may batayan para malaman ng taong bayan kung ano ang tama at bakit nila in-endorse yun. Rizalito David. Dapat lang po mag-endorso ang mga religious groups, no? Lalong-lalo na kung ang mga usapin ay labag na doon sa mga katuruan ng ating pananampalataya. Teddy Casino. Karapatan po nilang mag-endorso basta't walang sapilitan, walang panlilinlang at malinaw po ang batayan. Bam Aquino. Pinaglaban na po natin ang kalayaan, kaya malaya po sila mag-endorso o hindi mag-endorso. Nasa kanila po yan. Kung gusto nila mag-endorso, hindi. Gaya po nating lahat. Lahat po tayo malaya na mag-endorse o hindi mag-endorse ng mga kandidato ngayong Mayo 2013. Maraming salamat po. Thank you, ladies and gentlemen. Ngayon po tuloy ang harapan ng kandidato sa kandidato. 15 seconds para magtanong at 1 minute para ho sa sagot. Ito ho ngayon sila binibining Mitos Magsaysay ng United Nationalist Alliance at Senator Coco Pimentel ng Team Pinoy. Congresswoman Magsaysay, you have 15 seconds for your question. Magandang gabi, Coco. Ikaw ay para sa electoral reforms. Anong masasabi mo na yung COMELEC ngayon, binaliwala nila yung provision ng automated election law na yung dapat magkaroon ng electronic signatures yung mga Board of Election Inspectors para masigurado lang pong sagrado yung mga tinatransmit ng PCOS machine papunta po sa Municipal Consolidating at Canvassing Group. So, ngayon na tinanggal po ng COMELEC yan, how do we assure now na talagang magiging clean and honest itong eleksyon na darating na pwede naman natin, alam naman natin na kung walang BEI signature. Thank you.
Si Congresswoman Mitos is referring to the digital signatures na nababanggit po yan sa Automated Election System Law. Actually, maraming mga provisions doon, lalo na yung mga minimum system requirements na noong 2010, nakita natin na hindi literally nag-comply ang COMELEC doon. Pero pagdating po rito sa tanong ni Congresswoman Mitos na on the specific issues sa digital signatures, meron kasing difference ng opinion eh. Merong NGO na mga experts din sila sa information technology. Ang kanilang opinion ay yung digital signatures must be generated by human beings. Samantalang ang interpretation po ng COMELEC dyan, for as long as the machines, yung PICOS machines, generate their identifying serial number or a number, it already complies with the law. Sayang at hindi po kinontest ng NGO ang interpretation ng COMELEC. Another 15 seconds, please. Yun nga po ang tanong ko sa iyo, that's part of your advocacy. Now, how can we ensure that this coming May elections, na yung mga tinatransmit po ng PICOS machine sa precinct level are the real results that will be reflected in the municipal level, considering na hindi mo na kailangan ng digital signature? Okay, meron pa rin digital signatures nga sa point of view ng COMELEC, yun yung galing sa machine. Kailangan pa rin po ng vigilance, kahit na ako po ay biktima ng pandaraya pero dun sa last manual election. Ngayon automated na pero hindi natin masasabing wala ng dayaan. Actually, mas nakakatakot ang dayaan dito dahil hindi na nga makikita. At ako'y nananawagan pa rin sa source code review. Kasi ibig sabihin nun, tignan natin yung programs na tumatakbo sa makina at saka doon sa consolidation software. Kung meron bang malicious software or lines na nakasingit doon. So, vigilance po. Pero we have to also trust the COMELEC. Pero kung makita na natin na talaga yung decisions nila ay talagang hindi na po talaga malabong-malabo na, malayong-malayo na sa spirit of the law, takbo tayo sa Supreme Court. Kaya nga dapat si Chairman Brillantes wag masyadong magtampo kung tumatakbo sa Supreme Court ang ating kababayan kasi court of last resort ang Supreme Court. They have the right to correct the COMELEC kung mali ang interpretation. Thank you, sir. You have 15 seconds to ask Congresswoman Magsaysay. Well, Congresswoman Mitos, ako kasi isang scholar sa Ateneo at saka sa UP. Nabasa ko sa programa de gobyerno mo, meron kang scholarship program. Gusto ko malaman ng detalye para malaman ko kung sakaling pareho tayo ma-elect, pasan tayo pwede magtulungan sa scholarship. Well, unang-una po, simple lang yan. Tayo ang pumapasa ng budget taon-taon ng executive branch. Kailangan lang siguro i-prioritize po ng executive branch yung scholarship for tertiary education. Masaya naman po ako na nag-focus ang Aquino administration sa DepEd, pero parang napabayaan yung tertiary education scholarship. So dapat pondohan natin ng husto yung tertiary education para maging productive ang ating mga kabataan. How do we do this? Alam mo yung conditional cash transfer, inutang natin yung pera niyan sa ADB. Pwede naman po rin tayo mangutang sa ADB for scholarship for the poor para sa tertiary education. At paano po mababawi ng pamahalaan itong scholarship na binibigay niya sa mahihirap? Once po magkatrabaho ang mahihirap nating kababayan, yung investment na binuhos ng gobyerno dyan, magbabayad naman po ng buwis lahat ng mga na-empleyo na Through their taxes, malalawak ang tax base ng gobyerno, at through their taxes, mababawi po ng gobyerno yung in-invest nilang, na inutang nila sa ADB or other lending institutions for scholarships. Kasi that is one investment na hindi po matatalo ang ating pamahalaan. Coco, 15 seconds. Opo, another question. Merong trend ngayon or move na mag-privatize ng mga government hospitals. Ano po ang position ninyo sa issue na ito? Alam mo, ako po sa distrito ko, I have practiced yung libreng pagamutan for the last 9 years, araw-araw. I am against po the privatization of government hospitals. Kasi po, yan po ang last bastion na pwedeng takbuhan na mahihirap kung sakali po sila'y nagkasakit. At kahit po sabihin natin na i-zero out natin ang PhilHealth, lahat bibigyan ng PhilHealth cards, alam po natin na once privatized po ang isang ospital, the private companies are not there for kawang gawa. They're there to make profit. They definitely tataas po ang mga sisingilin nila sa mga taong bayan. At yung PhilHealth po will not cover the whole amount.
In the end, may mga balanse pa rin po yung may mahihirap. Tatakbo na naman po sila sa mayor, sa governor, sa congressman, sa senador para sa kakulangan po sa balanse nila sa ospital. Mas maganda po siguro, pondohan na lang po natin ang ating Department of Health para po lahat po ng mga government hospitals natin ay mapondohan ng husto at ikumpletuhin po natin yung kanilang birthing facilities, medical equipment, doctors, nurses, midwives at medicines. It's just a matter of the budget po, prioritizing the budget. We have a 2 trillion budget. All we have to do is prioritize it on the right things and the right programs. Thank you, Ma'am Mitos. Thank you, Senator Coco. Thank you. At ang susunod pong maghaharapan ngayon ay si JC De Los Reyes ng Kapatiran at ang dati pong hepe ng PCINP, General Ramon Montaño. JC, 15 seconds to ask the question. Kayo po yung huling PCINP chief. At gusto kong itanong kung anong palagay niyo sa kapulisan natin ngayon, kasi palagay ko po nagde-deteriorate, at kung paano niyo po ibabalik ang kumpiyansa ng taong bayan sa kapulisan natin bilang senador. Yun ang problema ngayon kasi of the law. The PNP was created or mandated by the Constitution to be national in scope, civilian in character, and to be administered and controlled by National Police Commission. Pero yung implementing law, ang ginawa ng Congress, ginawa nila yung chairman of the DILG as the chairman of the NAPOLCOM, which made it politicized, kasi yung Secretary of the Interior and Local Government is a political figure. And ang labas, hindi you cannot be a provincial commander kung hindi ka mag-kowtow to the provincial governor. You cannot be chief of police in a municipality or a city unless you have the blessings of the city mayor. So, how can they maintain the integrity or the stand on the uncompromising enforcement of the law? JC, go ahead. So kung kayo po ay nahalal bilang senador, ano pong iaambag nyo para maayos 'yon? At nagpahayag po kayo na yung kayo po ay nag-investigate sa di umano fake ambush ni Enrile. Gaano po katotoo 'yan? Dalawang question yun Go ahead, sir. You have 1 minute to answer. Well, I'll start with the first question. Madali lang yun kasi if we will be in the Senate, we'll be the one to review the law and revise it to say to it that the police should be isolated from politics. Now, with the ambush of Enrile, I find it very, very untruthful because he admitted before that his ambush was fake. Then later on, he changed his mind. And when we were the one in the ocular inspection of that ambush, and I feel that it was staged because of the pattern of the shot. And I asked his aide, Colonel Gador, why is it like this? When you are supposed to be intercepted, and then how come your car is not shattered all over the place? Thank you, sir. Thank you po, General. Sir, your chance to ask JC. 15 seconds, sir. Well, JC, if elected as senator, what will be your specific measures to promote your anti-poor program? Yeah. Pro-poor program, not anti-poor. General Montaño, kami po sa Kapatiran, simple lang. Simple lang yung problema. Marami pong mga bills na hindi po naisa sa batas. Marami po sa Constitution na non-self-executing. Ibig sabihin, hindi po nila isa sa batas dahil labag sa kanilang interes. Karamihan, hindi po lahat. Kaya po, there are key legislations that we simply have to enact. The first is the FOI. The second is the Political Dynasty Bill. Meron po yung Kapatiran Parting version for Peace and Order na Citizens Protection Act. At saka po pagsugpo sa yung immoral na paggastos sa pork barrel sa pamamagitan po ng mga nabanggit ko. Naniniwala po tayo na babagsak yung corruption rate
giginhawa yung buhay ng mga kababayan natin, dadami yung taxation, dadami yung pera ng kaban ng bayan para ibalik sa public service. Yun po. Okay yung measures niyo eh. I think I will join you when we'll be together in the Senate. Thank you, sir. Maraming salamat. Opo. So would you like to exhaust your 1 minute, JC? Go ahead. Oh yeah, ito po, pag kunyari, nangyari yon, yung mga key legislations na nabanggit ko, we believe that the business climate will get better. There will be more businesses, small, micro, small, medium enterprises to large, and there will be more jobs if there are more businesses. If there are more jobs, there are more businesses, there will be revenue for the government. And so, if there are more revenue, marami pong pera para sa health, para sa edukasyon, para sa infrastructure. Ngayon, pag maganda ho yung climate, maganda ho yung peace and order, we could ask our foreign creditors for better debt servicing. Kaya po kung nangyari yon, na alam na natin na halos 30% yung debt servicing natin for our foreign loans, edi ang dami ho natin pera. Kaya ho it starts with those key legislations. At giginhawa po yung buhay ng mga kababayan natin. Thank you, gentlemen. General Montaño and JC. Samantala po naman, ang huli pong maghaharapan, si Ginoong Rizalito David ng Angkapatiran at Binibining Risa Hontiveros ng Team Pinoy. Ginoong David, you have 15 seconds to ask the question. Manong Ted, pwede bang mag-request bago ako magtanong? Ano po yun? Alam nyo, matagal kasi na naging masyado maigting yung labanan sa RH, ano? At kami ni Risa ay nagkaroon ng medyo konting mga sigalot, no? Halos nga hindi kami nag-uusap na eh. Meron na sana akong nais na ibigay sa kanya bilang peace offering. Bigay po to sa akin ng mga madre ng Carmelite sa Cebu at akin po sa kanya sanang ibig-ibigay. Opo. Sige, ibigay nyo na po para po umusad na ho yung 15 seconds nyo. Thank you po, Ginoong... Salamat. Patron saint ko si Saint Therese. Opo. Kayo ho ba, Ma'am Risa, ay may aabot sa kanya? Sorry po. Yung ano lang, yung pagsagot at pagtanong ko rin sa kanila ngayong gabi. Okay, Ginoong David, you have 15 seconds. Alam niyo po, maraming mga napapaslang ngayon at patuloy ang pagkakamatay ng ating mga kababayan sa Sabah. Kung kayo po ba ay maging senador, paano niyong i-advise ang ating Pangulo kung paano i-handle yung Sabah issue? Siguro po, Ginoong David, yung unang hakbang ay sinimulan ng gawin ni President Noy nung namumuo itong masamang sitwasyon ngayon na nakabalot sa mga kamag-anak at kasama ni Sultan at ng ating daan-daang libong mga kababayan sa Sabah. Nag-utos po siya ng panibagong pag-aaral sa ating historic claim na naniniwala po ako may validity doon. Kailangan din po ikumbina yan, yung paghabol natin sa valid na historical claim, ikumbina sa ating mga moderno na ring obligasyon bilang isang bahagi ng ASEAN at bilang bahagi ng United Nations. Naniniwala po ako na kaya po nating maghahanap ng isang diplomatiko, politikal at mapayapang solusyon sa issue sa Sabah na harinawa magiging bahagi ng kabuoang pagbuo ng kapayapaan sa Mindanao at sa wakas magbibigay ng hustisya sa mga kababayan natin, mga Pilipino na taon nang naghintay ng solusyon dito sa tanong tungkol sa Sabah. Go ahead, Lito. 15 seconds. Isa po kayo dun sa nag-formulate ng CARPER, no? Yung extension ng Agrarian Reform Law. Matatapos na po ito sa 2014. Pero hindi pa tapos yung distribution. Ano po bang uri ng Agrarian Reform Law ang inyong namang itutulak? Ito pong CARPER ay ang matatapos lamang ay yung unang bahagi na land acquisition and distribution sa 2014.
Kaya't nananawagan ako sa Department of Agrarian Reform, kay Secretary De Los Reyes at kay President Noy na bilisan dahil napakarami pang mga carpable lands na dapat ipamahagi sa ating mga magsasaka, manggagawang bukid, mga kababaihan sa nayon, mangingisda at mga katutubo. Isa ng tagumpay dahil sa Carper ay yung naipanalo ng mga magsasaka at manggagawang bukid mismo ng Hacienda Luisita sa Supreme Court. Kailangan bilisan para ang lahat pa ng naghihintay ng sariling lupa sa ilalim ng Carper ay mabigyan din. Pagkatapos po na mag-expire yung parte ng land acquisition and distribution next year, habang buhay po dapat magpatuloy yung delivery of support services para magtagumpay ang agrikultura at ang mga sektor sa kanayunan at yung agrarian justice delivery para matigil na po yung legal harassment sa mga sektor sa kanayunan, mabigyan sila ng hustisya, mapalaya sila upang mapaunlad ang ating pambansang ekonomiya. Thank you, ma'am. 15 seconds po to ask Sir Lito. Sir Lito, nananatili pong isang pinakamalaking problema natin, ang katiwalian. Kaya tapos-pusan na ating pagsulong na anti-corruption program. Sa ganyan pong konteksto, alin pa talaga ang pipiliin ninyo? Isang anti-RH na kawatan o isang pro-RH na malinis ang pangalan? Alam nyo, naging maigting ang pagpipili, no? Sa hanay na yan. Sa akin naman, sa panahon ngayon, yung nag-pro-RH kasi sa amin, ang pagtingin namin din, anti-life eh. Kapag ka anti-life ka, wala ka ng iba pang bagay na matinong gagawin. Kapag ka nag-umpisa kang anti-life, no? Kaya yung particular sa election na ito, marami ang nagsabi na well, if you cannot respect life, it would be difficult for you to respect other things, no? Because everything emanates from it, no? Emanates from life. Our respect for life and family. Ma'am Riza, another 15 seconds. Yes po. Ginoong David, binanggit nyo nga po yung pagpili na iyon. Hindi ho ba parang selective morality yung pagkastigo nyo sa mga pro-RH na kumilos dahil sa konsyensya, samantalang meron naman kayong mga tinanggap na anti-RH pero ang reputasyon ay sa katiwalian at pang-aabuso? Wala po akong kinalaman doon sa pagpili na yon, ano? Ako po'y kasama din sa pinagpipilian. At hindi po ako nag-determine kung ano yung criteria kung pipiliin o para i-endorse ang isang kandidato o hindi. Kami pong lahat ay dumaan diyan sa isa doon sa laser test, yung criteria na isinet ng for example ng white vote. Kami po ay walang kinalaman doon. Kami ay kasama lang din sa pinagpipilian. Salamat po. Thank you po. Thank you, Sir Lito. Thank you, Ma'am Riza. At ang paninindigan ng mga kandidato ay masusubukan na. Abangan po sa pagbabalik muli ng Harapan 2013, the senatorial debate. Huwag bibitiw kahit hanggang alas 12 tayo ng madaling araw. At ngayon po tamang-tama ito, hating gabi na po at ating tatapusin po ang harapan ngayong gabi sa isang huling tanong sa ating mga kandidato. Kayo po'y merong 30 segundo sa inyong closing statement. Ang tanong po namin, bakit namin kayo dapat ihalal sa Senado? Again, bakit po namin kayo dapat na ihalal sa Senado? Ating sinimulan mula po kay Ginoong Coco Pimentel. Mga kababayan, hindi po nasayang ang boto ninyo sa akin noong 2007 dahil ipinaglaban ko po kayo. Naniniwala si Senador Coco Pimentel, sagrado ang boto ng bawat Pilipino. At dahil po sa tagumpay ko sa aking protesta, napalakas po natin ang ating demokrasya. Pero alam niyo po nangyari sa akin, hindi ko po naserbisyohan yung mandatong binigay niyo sa akin,
Kaya po ako humihingi ng panibagong, kumpletong 6 na taon na termino bilang senador. Maraming salamat po, mga kababayan. 30 seconds, General Ramon Montaño, sir. I ask you to vote for me so I can bring your voice to the Senate. I will follow whatever you dictate me, to fight for your rights, to seek for justice for all, and to give chance to our poor to alleviate their poverty. This I am promising to do for all of you. All I ask. Thank you, sir. Congresswoman Mitos Magsaysay, please. Kung gusto niyo po ng isang kandidato na magtatrabaho para sa kapakanan at interes ninyo, naglingkod ng 9 na taon sa lower house, nahalal na most outstanding congressman ng 6 na taon na sunod-sunod, naglingkod ng 9 na taon na kahit isang anomalya o bahid ng dungi sa pangalan niya ay walang maibato. Kung gusto ng isang kandidato na mag-provide ng check and balance sa Senado na kailangan natin sa isang demokrasya, sa tingin ko po dapat iboto nyo number 23 sa bolota, Mitos Magsaysay po, para sa Senado. Thank you, ma'am. Manong June Magsaysay, please. 30 seconds. Simple lamang ang sinabi ng ating Pangulong President Benigno Aquino III, ni Dingdong Dantes at ni Sir Chief. Ang sabi nila, mahalaga integridad, tapat sa paglingkod sa bayan, at pinatunayan na naglilingkod ng tapat at nagkaroon ng performance doon sa Senado. Hello, Sir Chief. Manong Ernie Masada. Kailangan po magkaroon ulit ng Mr. Expose sa Senado. Pangalawa, may programa ako para gumawa ng 3 milyong trabaho. Kayang-kaya natin yan. Pangatlo, 30% discount for senior citizens at bigyan din sila ng 1,400 a month social pension. Pangapat, free tuition sa lahat ng state colleges at universities at bigyan din ng junior citizens discount at 30% din ang lahat ng mga estudyante. At panghuli po ay kailangan tayo ay maniwala sa karanasan. Thank you, Manong Ernie. Attorney Marwil Liasos. Si Attorney Marwillasos ay galing sa mahirap na pamilya, nag-aral ng arap. Gusto kong bigyan ng inspirasyon ng kabataan na kayo'y maaring mangarap, ang pangarap na yan ay dapat makamtan. Reklamo tayo ng reklamo, walang pagbabago sa gobyerno kasing ibinuboto natin ay maruruming trapo. Kung gusto ng pagbabago, bumoto ng bago. Kung gusto ng ayos, dapat Liasos. 20-20 lang ho, numero 20 sa balota, basta Liasos, ayos! Riza Ontiveros. Ang Senado dapat di ilang exclusive club sa iilan, kung hindi para sa ordinaryong mamamayan. Kaya pa po nating baguhin ang direksyon ng eleksyong ito. Gusto ko pong ipagpatuloy ang aking mga laban sa Senado dahil wala po ang public service sa pangalan kung hindi sa track record ng mga ipinaglalaban. Panahon na po para sa part 2 ng pangakong kung walang corrupt, walang mahirap. Dapat ang bunga ng daang matuwid ay di sa bulsa ng iilan kundi sa ordinaryong mamamayan mapunta. Riza Ontiveros po, lumalaban. Edward Hagedorn. Unahin po rin ng bagong flavor sa Senado, subukan po ninyo ako. Kung gusto niyo ng bagong pangalan na mayroong track record, subukan po ninyo ako. Ako po ang magiging boses ng lahat ng local government units sa Senado. Hawak ko po ang formula para sa isang matagumpay na pamunuan. Ang formulang nais ko pong ilatag sa Senado: disiplina, peace and order, environmental protection, cleanliness. Ang resulta po nito, turismo, trabaho, mismo! JC De Los Reyes. Bakit niyo po ako iboboto? Dahil kailangan na po mabago ang Senado. Paulit-ulit na lang po yung dati. Buisit na po yung sambayan ng Pilipino. Ganun pa rin tayo. So, ang hinahangad po natin is integridad.
Simple lamang po, mahal ko yung bayan. Kaya nga po kahit mahirap lumalaban sa politika, kahit na matatalo. Pero dahil sa boto nyo, mananalo po ako these elections. Maraming salamat po. Rizalito David. Ang sanhi po ng kahirapan sa ating bayan ay gawa ng patong-patong na kasinungalingan. Ang aking pong dadalhin sa Senado ay ang katotohanan. At yun lamang po. At sana'y bigyan nyo kami ng suporta. Si Lito David po, number 9 sa balota. Teddy Casino. Sa 9 na taon ko po sa Kongreso, marami na ako nagawa para sa kapakanan ng karaniwang tao. Pero kulang pa ho ito. Kaya ipaglalaban po natin ito sa Senado. Ako po ay hindi galing sa angkan ng mga politiko. Hindi po ako milyonaryo. Karaniwang tao lang po. Pero ito ang kailangan natin sa Senado. Teddy Casino po, ipapanalo ang karaniwang tao sa Senado. At Bam Aquino. Magandang gabi, maraming salamat po. Noong 2010, ang sigaw po ng bayan, kung walang korap, walang mahirap. At talagang naging napaka-agresibo po ng ating presidente sa paglaban sa korupsyon. Ngayon po, tutukan naman po natin ang laban sa kahirapan. Sabayan po natin ang arangkada ng ating ekonomiya ng mga programang talagang tutulong sa mga pinakanangailangan sa ating bayan. Trabaho, negosyo, edukasyon upang ang bawat pamilyang Pilipino kumita at umasenso. Ako po si Bam Aquino at ito po ang ipaglalaban ko. Maraming salamat po. At maraming salamat po sa ating mga panauhin ngayong gabi at sa ating mga panelist, Linda Humilia, Tony Velasquez at Professor Popoy De Vera at sa ating pong live audience at sa lahat po ng mga nakibahagi sa programang ito. Doris? Naming pasalamatan ang aming mga partners sa pagtaguyod ng programang ito. Una na ang La Consolacion College, Manila. Salamat Sister Imelda Mora, Presidente ng La Consolacion College, Manila. Dr. Ronald Pastrana, Miss Alice Manabat at Dean Arnel Bravo. Narito rin ang ilang opisyal at kinatawan ng PPCRV, DFA Overseas Absentee Voting Secretariat, Philippine Star, Business World, Manila Bulletin, Business Mirror, REACT Philippines, Management Association of the Philippines, Youth Vote Philippines, UP Center for Women's Studies, UP Student Council, Ateneo de Manila School of Governance, at LaSalle Institute of Governance. Salamat din sa ating marching band, ang Citizens Brigade Band of Dasmariñas at ang Hoxton Tribe. At syempre, salamat kina John Baliza at Jocelyn De La Vega, ang ating deaf interpreters mula sa De La Salle College of St. Benilde School of Deaf Education and Applied Studies. Kuya Ted. Thank you, Doris. At muli po, maraming salamat po sa lahat ng tumutok sa ating pong harapan ngayong gabi. Mapapanood ko muli ito sa ANC bukas po ng 12:30 ng hapon at sa i1tv.com.ph. At tayo po'y meron pang part 2 sa susunod pong linggo. 22 araw na lamang po at halalan na kilatisin nating mabuti ang mga kandidato. Timbangin ang kanilang posisyon sa mga isyong hinaharap po ng sambayanan. Kasi nga po tayong lahat ay may pakialam dito. Sabi nga, ang kinabukasan ng ating bayan, tayo mismong mamamayan ang huhubog. Kaya tayo po'y mag-isip-isip sa darating na Mayo at 13. Vote wisely. You know what I'm saying? Ako po si Ted Filon. Kita-kits next Sunday sa isa pang edisyon ng Harapan 2013, the Senatorial Debate.
Thank you.